Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kaalaman ang ginagawang investigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte Camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025 ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Maluti Kia. Dahil ayon sa kanya, posible di umanong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya isang party list representative, at kung sakaling matuloy ito, maaari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli ang 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalo na mga Duterte supporter, ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanila, magandang balita yan. Sana nga tumakbo si Tatay Digong para mapalitan na yung tambalos-los na kung umasta ay parang presidente. Mas maganda talaga sa FPRRD ang namumuno sa Kongreso para mawalis na lahat ng kurap dyan sa loob ng Kongreso. Grabe na talaga ang pamamalabis na mga namumuno dyan. Sana makonsensya naman sila. Kawawa talaga ang taong bayan pag magtatagal pa sila dyan sa pwesto. Kaya mahal na Pangulong Marcos, ikaw ang binuto namin. Sana dinggin mo ang panawagan ng maraming Pilipino na sana ay mapalitan na yang si Tamba at ipalit na lamang si FPRRD para sa ikabubuti ng lahat at para maubos na lahat ng korap na opisyal dyan sa Kamara na mga ganid sa kapangyarihan. Pag si former President Duterte ang maging House Speaker dyan sa Kongreso, ay siguradong walis lahat ng mga korap dyan na sariling interes lang ang iniisip, hindi ang kapakanan ng taong bayan. Kaya walisin ang dapat walisin, mahal na Pangulong BBM. Huwag ka pong magdadalawang isip na i-appoint agad si FPPRD sa Kongreso dahil kailangan ng kamay na bakal dyan. Si FPRRD lang ang karapat dapat dyan dahil siya lang talagang tunay na may malasakit sa bayan. Kabahan na lahat ng korap dyan sa Kongreso. Lahat ng makakaliwang grupo, paniguradong wawalisin yan ni FPRRD. Pag siya na ang naging speaker dyan, mabunyag talaga ang dapat mabunyag, matanggal ang dapat matanggal dahil walang takas lahat kay FPRRD. Kamay na bakal magbabalik na din sa gobyerno. Kaya tambalos-los, umanda ka na. Paniguradong kabahan ka na pag nandyan na si FPRRD. Para sa akin, sa nangyaring ito, ngayon ay mas lalong bumabangon ang imahe ni Tatay Digong at ni BP Sara. At sa tulad ko, para sa akin ay kailangan pa si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino. Kung ako lang ang tatanungin, ay hindi ako magdadalawang isip na ibotong muli ang mag-amang Duterte. Unquote. Ayun, no? So, tignan natin itong SWS survey, no? For the top national officials and their net satisfaction rating. And, ayan po, no? So, si President Ferdinand R. Marcos got 47% satisfaction rating. VP Sara Duterte got 61%, which is very good. Next is Juan Miguel Zubiri with 44%, which is good. And Ferdinand Martin Romualdez with 28%. So, moderate. Parang alak lang drink moderately. Diba? So, kitang-kita naman natin, no? Kahit anong gawin yung paninira, no?
ay okay, no? Okay naman ang naging satisfaction ratings, no, ng ating presidente and of course ng ating vice president, no, na si VP Inday Sara. At yung bida-bida at binibida nila, no, at binibida ng administrasyon na to, no, na si Romualdez, abay, drink moderately. Diba? So, kitang-kita mo talaga dito mga lods, no? Kung sino talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan based sa kanilang performance. So, obvious talaga na andyan pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan. Diba? Lalo na, no, sa ating DepEd Secretary and VP Inday Sara. Kasi diba, despite of all na nangyayari, no, sa politika ngayon, pero hindi pa rin natitinag ang tiwala ng mga tao, no, kay VP Inday Sara. Basahin natin. House Speaker Martin Romualdez says he will find a way to make the Philippine Health Insurance Corp or PhilHealth cover at least half the bill incurred by Filipinos in private hospitals. Gagawa ng paraan. Romualdez wants PhilHealth to shoulder 50% of payward bills. Okay. It's good. Sana, 'di ba, mangyari, no? Para sa mga kababayan nating Pilipino. Pero 'di ba parang dapat ang magsasabi niyan at mag-i-initiate niyan at magko-command niyan, 'di ba? Ay si President BBM. Hindi ko lang mawari mga lods kasi nagiging mouthpiece, no, si Romualdez right now. Parang kay Romualdez natin mauunang malaman ang mga plano ng pamahalaan like this, di ba? And entitled ba ang isang Speaker of the House, di ba, na magbida-bida at mag-announce ng mga ganito? Kasi sa totoo lang mga lord, sobrang obvious talaga, di ba? Sa ilang years kong nakatira sa Pilipinas, ngayon lang talaga ako nakakita, no, ng isang speaker na grabe, parang Superman. Halos lahat gusto niya ang solusyonan, di ba? Halos lahat gusto niya na magagaling sa kanya yung source, di ba? Parang pinapakita nila sa tao right now na kay Romualdez yan, di ba? Parang galing yan kay Romualdez. Yung mind conditioning, nagigets nyo ba mga lods? Kasi napapansin ko right now, parang hindi nagpa-function ng maayos ngayon, di ba? Yung iba't ibang agency. Bakit kamo? O imagine niyo, yung mga ayuda, yung mga pamimigay, di ba dapat DSWD yan? Pero anong nangyayari ngayon? Di ba? Sa nakikita natin, mukha ni Romualdez, hindi DSWD. Gawain ba niya yan? Di ba? Yung mga cash assistance, di ba? Yung mga paayuda, Speaker of the House siya. Dapat nasa, di ba? Nasa House of Representatives lang siya. Gumagawa sila ng batas. Pero bakit parang ngayon siya ang spokesperson? Siya ang tig-deliver, di ba? Siya ang di ba? Parang lahat na lang, no? Lahat na lang talaga gustong gawin nitong si Romualdez. Nagpapasalamat po kami sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag po kahapon na kinakailangan na po natin buksan ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-amyenda ng ating saligang batas upang sa ganon, mas maraming foreign direct investments po ang pumasok sa ating bansa para makapaglikha ng maayos at tikalidad na trabaho para sa bawat Pilipino. Matagal na po namin ito ipinaglalaban sa Kongreso sa pamamagitan ng aming pong Speaker Martin Romualdez. Kaya po ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas. Kaya muli sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos, maraming Uy, mga senador daw, no? Kukupad-kupad kayo. Grabe mga lods, no? Sa panahon lang na to, no, nakikita mong nagbabanggaan ang Senado at saka Kongreso. Pansin nyo mga lods. At sa panahon lang na to, di ba, na grabe ang pangbabypass ng Kongreso sa Senado. Meaning, di ba, kumbaga, makikita mo, parang ang naghahari-harian dito, no, ang mga
Kongreso, no? Or House of Representatives. Ang ikinapagtataka ko mga Lods, bakit minamadali nila? And alam nyo, nakakatawa itong mga kongresista eh. Kasi sa totoo lang, palagi nilang ginagamit yung para to sa taong bayan. Para makatulong sa taong bayan. Diyos mio! Diba? Imagine niyo, wala pa ngayang charter change. Bilyon na ang pondo nyo, ang budget nyo. Doon pa lang dapat na ma-maximize nyo na yan. Doon pa lang dapat marami na kayong natutulungang mga Pilipino. Pero ano lang pinamimigay nyo? Na ayuda, di ba? Aanin yan, no? Long term, no? Long term ang iisipin natin, solusyon. And imagine niyo mga Lods, no? Sa bilyon nilang pondo at budget. Sa totoo lang, yung iba naman dyan, wasted projects lang eh. Yung iba, gawa-gawa lang ng court, gawa-gawa lang ng basketball. Aanin natin yung basketball court. Di ba? Kasi normally, yung ibang mga kongresista, lalo na yung si Migs Nograles, pinagmamalaki pa niya yung, di ba? Yung mga paliga-liga nila o yung mga pinaggagawa nilang basketball court or ano pa dyan. Tutukan nyo na tumaas ang benepisyo ng mga trabahante nating Pilipino. At huwag nyo sabihin hindi enough ang pera kasi kayo nga nagwawaldas ng pera. Di ba? Ayaw nyo ngang ipa-audit. Tapos ngayon may trip na naman kayo na minamadali nyo yung tsa-tsa. At sure ba kayo? Yan lang ang rason nyo. Di ba? Sure ba talaga na sa kapakanan talaga yan ng mga Pilipino at hindi kapakanan nyo? Bakit nyo minamadali? Diba? Aralin muna. Sabi nga ni President BBM, ang Senado na ang, diba? Kumbaga, binigyan niya ng recommendation, no? Na aralin at kumbaga, himay-himayin at tignan, diba? Yung charter change. Diba? Pero itong mga kongresista, atat na atat. Ewan ko, anong meron, di ba? Ano bang meron? Gusto niyo ipasa yan bago mag-eleksyon? Ay, nako. Alam niyo mga Lods, time can tell. Time can really tell. At mapagmatsyag tayo, no? At tingnan natin, kung maipasa man nila yan, check natin, mapagmatsyag tayo. Kapag, no? Nasali, no? Doon sa pagrekomenda or pag-amyenda ng konstitusyon, nasali doon ang pag-extend ng kanilang terms, ay alam na this. Diba? Alam na this. From the start, ang gusto talaga nilang goal dyan, diba, ay manatili sila sa pwesto, patagalin ang kanilang termino. Kasi sa totoo lang mga Lods, yung ibang mga kongresista, lalo na yung mga bumaliktad kay Tatay Digong, delikado na yan makabalik, sa totoo lang. Di ba? Kaya gagawa-gawa kayo ng mga kung ano-ano, minamadali nyo yung mga kung ano-anong mga kaek-ekan nyo ko, no? Di ba? Para sa sarili nyong kapakanan. Pangulong Marcos na mismo ang nagsabi, no, na walang jurisdiction. No, walang jurisdiction ng ICC, hindi makikipagtulungan ng ICC, hindi makikipagtulungan ng gobyerno, pinangalawahan pa ng DOJ Secretary, nagsalita na rin po ang PNP na hindi po sila susunod kung mayroon pong warrant of arrest na ilalabas yung ICC. Bakit sa mga latest vlogs ninyo, patuloy pa rin kayong umaasa na madadakip ng ICC si Pangulong Duterte? No, yung isa naman, yung si Coach Bukbuk, patuloy na umaasa, patuloy na minamaliit yung pangunguna ni Sara Duterte sa kanyang survey, sa mga surveys, no? Talaga bang kung kayo mismo hindi naniniwala sa Pangulo ng Pilipinas, paano nyo aasahan yung mga hindi supporter na maniwala? Di ba? Napakasimple lang. Kayo na supporter, supposedly, pinagtatanggol ninyo si Pangulong Marcos. Kaya nga nagdududa ko, si Marcos ba talaga pinagtatanggol nyo? O yung pinuno ng nanawagan na imbestigahan ng ICC si Duterte? Baka nalilito na kayo.
Paulit-ulit na yung Pangulo na nagpahayag, walang jurisdiction, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas. Ibig nyo sabihin, may kakayahan yung ICC pumunta rito na sila lang. Sabi ni Justice Secretary, hindi po pwedeng makipagtulungan yung mga anumang ahensya ng pamahalaan. Ang PNP hindi po manghuhuli. Pero tuloy-tuloy kayo, may survey pa na gusto na raw ng tao. Alam naman namin kung sino may pa-survey. Bakit hindi itanong kung gusto ba ng tao makulong si Duterte? Yun ang itanong nyo sa survey. Siyempre nalilito yung tao. Gusto, investigasyon lang eh. Wala nga po, haka-haka lang nila yan. Wala ngang warrant of arrest eh. Yan ba naman maliligtasan ng media natin? Kung may warrant of arrest, di araw-araw yung makikita, headline yan. The mere fact na hindi binabalita na may warrant of arrest, wala pong warrant of arrest. Walang warrant of arrest, hindi iniintindi ng ICC. Si Trillanes lang pinagkukunan nila, tsaka si Roque. Si Roque, naunawaan po natin. Bakit? Hindi na makatulog eh. Tulog ka muna, Roque. Para maisma. Nagpapaniwala tuloy kay Trillanes na may warrant of arrest na. Okay, tignan po ninyo ha. Ito po, unahin na natin tong dalawang mas bugokis. Maya-maya na yung ano. Yung isa kasi nagpapanggap kasi, nagpakilala. Alam nyo, kayo po madaling lokohin yung marami sa atin eh, no? Basta po yung tao, inunan niyang ipagmalaki yung kanyang titulo, no? Basta yung tao talaga yung inunan niya. Ako nga pala ay ano, putya, eto nga hindi pa yung natapos o hindi pa yung award o hindi pa yung ano ba yung ikaw buti pa nga si Manuel, si Raulo, buti pa nga si Raulo, Manuel pinagmamalaki na siya ay magna ba o summa cum laude. O at least totoong ano yun. At least ang pinagmamalaki niya tapos na. Ito pinagmamalaki na future pa lang eh. Nag-aaral pa lang ng abogasya, pinagmamalaki na. Ang dami pong abogado, hindi po nila pinagmamalaki. Abogado. Kung sino pa po yung nag-aaral pa lang, pinagmalaki na. Paano ba naman namin malalaman niya kung hindi mo pinagmalaki? Nakakahiya, di ba? Mas maganda sa political vlogger, nanonood sa iyo yung mga tao dahil yung mga sinasabi mo sensible, di ba? Yung sinasabi mo, maganda yung mga argumento mo. Pati tawa, walang katuturan. Kaya nakikinig sa'yo, ay magaling to kasi sabi niya, ano siya nag-aabugas siya. Puta, nakakatawa. Nag-aaral ka pa lang ng abogasya, di po ba? Para magkaroon ka lang ng credential, hindi po ganun. Marami pong political vlogger na wala pong credential ng mga pinag-aralan na sinasabi. Bakit ba sikat si Banat Bay? Bakit sikat si Maharlika? Yun yung unawain mo. May sinabi ba silang credential nila? Sila graduate ng kung ano? Okay, balik tayo. Binabanatan lang po natin yan kasi nakakabwisit na minsan eh. Di ba? Parang sabi, kasi ang ayoko kasi sa lahat, yung mga marami po sa atin, totoo naman po na hindi po nakapag-aral. No? Pero mahilig tayo sa politika. Pero hindi po ibig sabihin nun na, di ba? Wala pong kinalaman yan, yung argumento nyo, ang patunayan nyo na kayo nakapag-aral. Okay, punta po tayo rito muna sa dalawang bugokis. Ang pagkakaintindi pala ni sa sinabi ni Pangulong Duterte, nito ni Mike Abe, uy! Pagkakaintindi po pala ni Mike Abe sa sinabi ni Pangulong Duterte na handa siya makipagbarilan. Sinabi ni Pangulong Duterte yan, tama. Magbabarilan na lang kami pag pinahuli ko o ihuhuliin ako na ICC. Ang pagkaintindi ni Mike Abe, makikipagbarilan daw si Pangulong Duterte sa PNP. Paano mo naisip? Sabi ko talagang mga kakulangan lang sa pag-iisip yung Ang linaw ng sinabi ng PNP, oh. 'Di ba? Ito po yung mga nakababad sa balita, araw-araw nakababad sa balita nang walang naiintindihan. Hindi ba malinaw yung sinabi ng PNP spokesperson na kahit maglabas yung ICC ng warrant of arrest, hindi nila susundin dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paano makikipagbarilan si Duterte sa PNP kung hindi nga nila huhulihin si Duterte? Iba yung tinutukoy ni Pangulong Duterte na huhuli sa kanya.
Simple lang naman. Hindi po kinakailangan. Hindi. Bakit mo sinasaksak? Magulo. Gugulo tayo. Sinabi ni Pangulong Duterte na magkakabarilan daw sila ng PNP. Paano magkakabarilan ng PNP? Hindi naman siya huhulihin ng PNP. Okay, ito naman po si Dehin Goli. ano ba yung topic ni Dehin Goli? Nakalimutan ko teka lang, i-refresh ko lang yung pamagat lang, ano ko na yan eh. Ano ba yung ni Dehin Goli? Yung yung ICC pa rin, no? Yan yung topic nila, ICC. Pinangangatwiranan, yung 53% daw po ng mga Pilipino, kino-quote niya yung survey, no? 53% o nakakaraming Pilipino na ang gustong mag-imbestiga yung ICC sa PNP. Tapos pinangatwiranan niya, no? Ako naman, sabi nito ni Dehin Goli, ako naman naniniwala ako, sabi niya. Naniniwala ako sa justice system sa atin. Pero ang justice system sa Pilipinas ay pabor lang sa mga Duterte. Puta, naniwala ka na may justice system sa Pilipinas pero pabor sa Duterte? Talaga? Unang question yun. Kaya daw, tinayo yung ICC para yung mga tyrant, para daw yung mga tyrant, siyempre, inahalimbawa niya si Duterte, magkaroon daw ng alam naman daw natin ICC, hindi naman mga bastang tao yan. Opo, hindi sila bastang tao. Kasi sila bias sa simula pa lang, bias sila, against sila sa war on drugs. Ang magdidesisyon, ang hahatol kay Pangulong Duterte, yung mga taong hindi pa nagsisimula against na sa war on drugs. At saka ito ang tanong ko, Marcos supporter ka ba? Maligo ka rin kasi paminsan-minsan. Paulit-ulit na si Pangulong Marcos. Walang jurisdiction ng ICC. Bakit ICC pa rin kayo ng ICC? No? Bakit kayo ICC pa rin ang gusto po ninyong papasukin? Ano ba meron sa ICC? Isa lang pong patunay yan eh. Sila mismo mga supporter ni Pangulong Marcos. Kung totoong supporter sila, kasi dati supporter yan ni Duterte. Tatandaan niyo yan, huwag niyo kakalimutan. Ako duda na ako kung si Marcos talaga sinusuportahan nila eh. Baka may ibang sinusuportahan to na hindi si Marcos eh. Kung ikaw kasi sumusuporta kay Pangulong Marcos, sinabi na ni Pangulong Marcos, walang jurisdiction, hindi tayo makikipagtulungan, paulit-ulit na ako. Sabi, nakulitan na si Pangulong Marcos eh. O, tignan mo Oy, Bukbok, Coach Bukbok, tignan mo kung paano ko i-address si Pangulong Marcos President Marcos, Pangulong Marcos. Pwede kang kumontra nang hindi mo binabastos. Ikaw, 6 na taon, sinuportahan nyo si Duterte. Ngayon, si Digong tawag mo. Balik tayo dito kay Dehin Goli. Kahit na anong pangatwiran nyo, no? Na kailangan natin ng ICC, kailangan natin ng ICC. At kinukontra mo sarili mo eh. Sabi mo, naniniwala ka. Naniniwala ako na may justice system. Pero yung justice system daw natin para lang sa mga Duterte. Bugok talaga ang putya. Kayo na po magpasya. Ngayon, kinukontra nila si Pangulo. Bakit ayaw nyo kilalanin si Pangulong Marcos? Yun yung question ko eh. Bakit ayaw nyo kilalanin si Pangulong Marcos na nagsasabi na walang jurisdiction? Bakit gusto nyo pa rin pumasok yung ICC? Anong meron sa ICC? Sino nasa gitna? Kutungan ko kayo, puta, no nasa gitna. Tawagin. Okay. Sa totoo lang, no, Dehin Goli, maligo ka muna para ma-realize mo na yung sinusuporta mong presidente, ay paulit-ulit na nagsasabi na ayaw, walang jurisdiction. Okay. Punta po tayo rito kay ito kasi si Coach Bukbok na pagkakamalang matalino eh. Kasi ang daming ginagamit, di ba? Mga charyo, may mga pagsusuri pa siya sa may mga pagsusuri pa sa mga survey. Lumabas po si Sara Duterte, number 1, iniwan. Sabi natin, tambak si Pangulong Marcos, ulelat si Tambaluslos, no? Tapos sabi niya, katangahan! May mga katangahan pa. Katangahan na ikumpara. Ang katangahan daw po na ikumpara yung survey ni Pangulong Marcos sa survey ni Sara Duterte kasi magkaiba namang kategorya. Presidente siya, Vice President si Sara Duterte.
Alam niyo bakit ba ayaw niyong aminin na si si Sara Duterte mas mataas lagi? Lagi. Sa lahat ng survey, mas trustworthy siya, mas pinagkakatiwalaan, at mas hindi lang trust rating, pati po yung anong tawag diyan, yung approval rating, no? Ano po ba? Bakit kayo nasasaktan? 'Di ba? Bakit kayo hindi naman si Sara Duterte, alam, kailangan yung ipaliwanag, nakatangahan na ikumpara. Di ba? Ibig nyo sabihin, tanga kami? Pag sinabi namin mas mataas, talaga naman mas mataas? Ano ba mas mataas? 61 o 47? Ano ba? 47 ba o 44? Di araw-araw 61. Top performing nga Di ba? Ano po bang masakit tanggapin dun? Ayaw nyong mahihigitan BBM? Yung nga, hindi naman sila magkategorya. Kasi, ganito raw yan. Ang pamagat ng ano niya, doble kara si Sara Duterte. Ang sinasabi kasi, may nag-play siya ng isang hindi naman kilalang political analyst. Alam mo yan, si Coach Bukbok, pag nag-i-English yung pinanonood, ano na yan, bilib na bilib. Kasi ganun yung mga bugok Once na mag-English lang, bumibilib na. Ang sinasabi nung kaya daw si Sara Duterte hindi pa humihiwalay, no? Kaya daw hindi humihiwalay si Sara Duterte sa administrasyon kahit yung mga lahat na nakapamilya niya ay anti-administration na. Dahil daw sa history daw yung mga humihiwalay daw na vice president, bumabagsak yung rating. O naniwala naman to si Bugok, di ba? Sa history daw bumabagsak yung rating ng mga kahit mataas yung rating, once na humiwalay, taas nagbigay ng mga halimbawa si Bugok, etc. etc. Kaya daw hindi humihiwalay si Sara Duterte. Alam nyo, ang tawag namin dyan, discarding Duterte yan. Di ba? Bahala si Pangulong Marcos. Kasi, bakit? Ano mang gawin ni Pangulong Marcos, i-retain man niya yan o palayasin niya si Sara Duterte bilang DepEd Secretary, mas malaki ang mawawala sa kanya. Ngayon, i-retain niya, maraming nagtatanong sa kanya, bakit nire-retain mo yan? Buong pamilya niya antay na sa'yo. Di ba? Doble kara daw kasi, kaya hindi. Yun na nga yun Yun nga yung diskarte ng mga Duterte. Kung hindi nyo kayang ipaliwanag kung bakit ganun, paano nyo nga ipapaliwanag? Bugok nga kayo. Paano nyo maunawaan? Bugok nga kayo. Okay, teka lang muna, kulang kayo. Pupunta tayo riyan. Ngayon, kinukumpara nila. Dapat daw ikumpara sabi nito, ito na yung analysis ni Bukbok. Ni Coach Bukbok, ito ng kanyang analysis. Tatawagin kong Bukbok yan. Pangulo natin, binabastos niyan Di tawag din natin Bukbok. Nagmamarunong, nagmamagaling. Tignan nyo po, expose natin yung mata. Yan ba pinakamatalino yung vlogger? Ako, hindi ako nagpapapatol Pero kung hindi nyo tatantanan yung mga Duterte, di ba? Mga vlogger po, ang dami na naniniwala Sa totoo lang, babanatan natin yung mga politiko. Marami na pong hindi naniniwala sa mga politiko. Pero ito pong mga to, marami nalilin lang to Kaya dapat expose natin. Wala akong balak na kahit topic ko lang sila kagabi. May nagpapadala sa akin ng mga fans nito ni Bugok, ni Bukbok. Eto, panoorin mo ba dong? Tapos saka ka mag-react. Wala mo talaga, magaling. Yun po nakita ko, bumilib siya ron sa analysis na pulpul. Kaya daw ganun kasi kaya hindi bumibitaw si Sara Duterte kasi pag bumitaw daw siya, babagsak siya sa rating. Sino may sabi? Sino may sabing babagsak siya sa rating pag bumitaw siya? Okay, bakit hindi siya bumibitaw? Bakit? Ano po bang problema? Bakit niya pinagbibitaw? Alam niyo po ba kung ano ang DepEd? Best performing agency, best performing government agency. Tapos pagre-resignin ninyo, kaya hindi nag-a-adapt Yung pinakamahusay na ahensya, yung pinuno ng pinakamahusay na ahensya, pagre-resignin nyo, yung best performing agency of the government, yung At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po.